Ang programang ito ay naglalaman ng mga sensitibong eksena na hango sa tunay na pangyayari. Pinapayuhan ng lahat na huwag itong gayahin at patnubayan ng mga magulang ang mga bata sa kanilang panonood. Kayanin mo kayang sumabit sa bangin ng 15 minuto o sa lumulubog na barko ng magdamag? Nasubukan mo na bang ubusin ang mga gagamba at alakdan sa pamamagitan ng pagmuya? Nakasagupa ka na ba ng mga hayop na nagwawala? Gusto mo bang pumunta sa fiesta kung saan uso ang hagisan ng apoy at suntukan? Naniniwala ka ba na mayroong mababangis na hayop na parang may isip na magliligtas ng iba? Eto na, tarangkada na ang mga kamangha-mangha, kapanapanabik na mga kwento ng tunay na pangyayari. Nahuli ng kamera dito sa Cops Amazing Story. Ngayong gabi, 5 kakaibang kwento na naman ang bibilangin natin. Patindi ng patindi hanggang makarating sa top story natin for the week. Kaya umpisahan na natin. Eto na ang ating Amazing Story number 5. Mga taong nasabit sa bingit. Napakagandang tanawin mula sa tuktok ng bundok na ito sa Canada. Maraming naiingganyong mamasyal dito, pati magbisikleta. Gaya ni Dave Bell, 19 years old. Masaya siyang pumapadyak ng biglang malubak. Lumipad ang bisikleta at si Dave bumagsak ng 80 feet sa rumaragas ang ilog. Para mabuhay, kinakailangan niyang kumapit sa batong matatalim. Mahirap na ngayon, pero mas bibilib ka pag nalaman mong nagawa niya yon kahit may 2 basag o fracture sa pelvic bone niya. Ang tubig sinlamig ng yelo at hinihila siya sa waterfalls. 30 yards lang ang layo. Kung bibitaw siya, sigurado tayong magiging isa siyang malamig na bangkay. Mabutit nakuna ng amateur video si Dave at naalerto agad ang park ranger na si Tim Ogre. Maglalambitin siya pababa. Isang pagkakamali at pati siya ay masasabit sa bingit ng kamatayan. Kikilos siya ng mabilis. Kung hindi, ay madadali si Dave ng hypothermia. 15 minutes na siyang nakababad sa nagyayalong tubig. Bukod dito, nagumpisa ng internal bleeding sa katawan ni Dave. Konti na lang at bibigay na ang bali at nanghihina niyang katawan. Gamit ang buong lakas, hihilahin ng park ranger ang lupaypay na biktima para maiahon ito mula sa tubig at maalagaan hanggang dumating ang rescue helicopter. Bumabiyahe ang 571 pasahero at crew members sakay ng cruise ship na Oceanos nang hagupitin ito ng mabagsik na bagyo. Wasak at palubog, wala na itong pag-asang ayos. Handa naman ang bapor dahil meron itong sapat na lifeboats. Mabilis na isasakay ang 300 katao at sila isasampa sa tanker na Great Nancy na naalerto ng radar. Ngunit may panibagong alon na problema. Ang ibang lifeboat ay aanurin at papatpad ng walang laman. Ang iba naman ay na-damage, kaya di na magagamit. Patuloy na lulubog ang barko
at hihilahin nito ang 260 na katao. Para sa kanila, ito na ang pinakamahabang gabi dahil sa buong magdamag, walang rescue team na sasaklolo sa kanila. Umaga na nang darating ang 6 na helicopters, lula ng 2 Navy divers. Bababa sila sa deck. Isusuot ang harness ng mga survivors para maisakay sa mga helicopters. Pero ang bagal. Dala-dalawa lang at 14 miles ang layo ng pagdadalhan sa mga nailigtas. Masagip kaya sila bago maging huli ang lahat. Sa pagmamadali, isang lalaking nakaharness ang mahuhulog at mawawala ng malay. Agad natatalon sa dagat ang Navy diver na si Paul Wiley upang iligtas ang lalaki bago bumalik sa barko upang sagipin ang daang-daang naghihintay. Dahil sa tiyaga, maililigtas ang lahat hanggang sa naiwan na lang sa barko ay ang diver at ang isa pang matapang na pasahero. Ngunit hindi ganun kadali yun. Dahil sa pabalik-balik na biyahe, mauubos ang krudo ng helicopter. Kakailanganin nito magpakarga. Kaya iiwan muna nito ang 2 nalalabing tao sa barkong nilalamon na ng alon. Matapos ang makapigil hiningang panahon, makakabalik ang helicopter at maililigtas ang 2 tao. Tiempo namang lulubog ang bapor ng tuluyan. Hindi ito pelikula. Hindi ito matagal lang nangyari sa kasaysayan. Aktual itong trahedya at rescue. Nabihirang-bihirang masaksiyan at makuna ng video camera. Yung napanood niyong barko, mala Titanic. Yung kwento, mala epic. Ngunit ang ending, hindi tragic. Nagmistulang magic dahil lahat ay nailigtas at walang namatay. At yan ang lagi nating dapat tandaan. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, anumang panganib, gaano mang kabigat, malalampasan. Susunod na ang mga taong nagkaisa rin sa pagkain ng iba't ibang insekto at hayop. Yan ang amazing story number 4 sa pagbabalik ng Amazing Story. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Dahil ang susunod yung masasaksihan ay mga taong may kakaibang hilig sa pagkain. Samahan natin sila sa kanilang party dito sa Amazing Story number 4. Eat all you can, if you can. $275 para sa isang platitong scorpions o kaya giant ipis. Yan ang bayad sa annual gala ng Explorers Club ng New York City. Isa itong pagtitipon kung saan iba't ibang uri ng pagkain na di karaniwang kinakain ang inihahanda. Pag ganito ang handaan, talagang dapat paghandaan. Mamili ka. Piniritong tarantula, ulo ng buwaya, ipis ng Madagascar, breaded mata ng baka, pika-pika pon insekto. Ang pugita, mapanganib na halimaw ng karagatan. Dapat iwasan, lalo na sa kanyang 8 galamay na ubod ng lakas kung kumapit. Ngunit sa South Korea, imbis na iwasan, ito'y inuulam. Katay-katayin man si pugita, ang kanyang mga galamay nananatili pa ring buhay sa loob ng 3 oras. May sapusa pala itong si pugita. 8 kamay, pero parang siya mang buhay. Mahigit 1,000 ang suckers ng 8 kamay niya, kaya ingat sa paglunon. Baka lalamunan mo na ang malamon. Sa bansang ito, may paniniwalang ang pagkain ng pugita ay nagbibigay ng kakaibang lakas at resistensya, lalo na sa mga disipulo ng martial arts. Kaya naman naisipan ng mga kaibigan ni Ingram Jones na siya ay binyagan. Hahamunin siyang kainin ang buhay na pugita. Ultimo puso, atay, tinta, lahat ng bahaging malansa. Sa pagkain ito, imbis na madagdagan ka ng sustansya, huwag kang magkukumpiyansa dahil baka pwede kang mabawian ng buhay.
Meron ng kaso ng taong namatay dahil nag-choke sa octopus. Kaya dapat sundin ni Ingram ang tamang paraan ng pagkain nito. Ibabalot ito sa chopsticks. Isasawsaw. Isusubo. At hayaang makipagbuno ang iyong panga sa todo kapit na galamay ng pugita. Matapos sampulan ng mga kaibigan, pagkakataon na ni Ingram. Balot, sawsaw, subo, nguya, laban, at sa huli, suko. Ang score, Tao 0, Pugita 1. Paalala lang, yun ay mga taong may kakaibang hilig sa pagkain at matitibay ang sikmura. Kaya huwag gagayahin kung hindi kayo... Kung yun ay tao laban sa hayop sa pagkainan, susunod na ang tao laban sa hayop hanggang kamatayan. Magbabalik ang Top Amazing Stories. Tell mo na, ayaw mo kay Mac. Mami Sarah? Ma'am, sunog na! Ay, huwag yung galawin! Ano ba? Kasinungaling ang tila wala ng katapusan. Ritzy, bakit parang natuklaw ka ng ahas? Kailan nakakamit ang pangarap? Abangan ng sukdulan. Hindi ko na si Sarah po. Hello, Sarah. Impostora. Lunes sa GMA Dalababan. Iba-iba ang dahilan kung bakit umaatake ang hayop. Una, para paglaruan ka. Pangalawa, para kainin ka. At pangatlo, para patayin ka. Ang sagupaan ng hayop at tao sa ating Amazing Story number 3. Mga kwento, engkwentro. Kung tawagin siya ay Red Devil. Dahil sa Mexican coast, sinasabing hinihila ng giant squid ang mga tao mula sa bangka, pababa sa kanyang impyerno sa ilalim ng dagat. Ang humbled squid ay sinlaki ng tao. Matulis ng uso na nakakabali ng buto at mga galamay na may 1,000 suckers. Gayunpaman, hindi natatakot si Bob Cranston, isang cameraman ng National Geographic, na videohan ng Red Devil. Para sa kakaibang shooting na ito, bababa siya ng 200 feet. Walang kasama. Walang atrasan. Dapat niyang bantayan ang galamay ng giant squid dahil maaari nitong hilahin ng kanyang scuba mask o rebreather hose na pwede niyang ikalunod. Malamig, malagim, madilim. Biglang lilitaw ang isang giant squid. At isa pa. Susugurin nito ang kamera. Hanggang sa palibutan ng cameraman ng marami pa. May kakalikot sa ilaw niya. At may lulusob mismo sa kanya. Tulad ng inaasahan, hihilahin ng giant squid ang maskara ng cameraman. Manlalaban ito. Mistulang tug of war ang mangyayari. Sa wakas, mananaig ang cameraman at aahon sa kaligtasan. Ito ang tunay na sipsip. Vampire bats.
Sa pamamagitan ng thermal photography, makikita natin paano nila pagpiyastahan ang dugo ng isang taong natutulog. Walang pakundangan silang kakagat. Kampante silang hindi magigising ang biktima. Dahil kakaiba ang laway nila, may anesthesia, kaya walang mararamdaman ng taong kinukunan ng dugo. Bukod dito, may isa pang matinding chemical sa laway nila. Isang anti-pambara para hindi mamuo ang dugo upang tuloy-tuloy ang kanilang pagtungga. Tumador talaga ang mga vampire bats. Kaya nilang tumuma ng dugo na kalahati sa timbang ng katawan nila. At gaya ng mga taong malakas mag-beer, ihi sila ng ihi para may espasyo pa sa tiyan. Ano ang kalalabasan pag pinagsama mo ang isang Russian animal trainer, isang circus bear at TV studio? Kasiyahan? Yun ang akala nilang lahat sa Poland. Mukhang maamo at cute naman ang oso na si Asia. Pero hayop pa rin ito at di natin tanto ang lahat ng galaw nito. Tingnan niyong mabuti. Uupo ang babae habang nakatalikod ang oso. Kaya paglingon nito, magugulat at mananaig ang instinct. Akala siguro ng oso may banta sa kanyang buhay. Kaya ayun. Sabi naman ng iba, nabigla ang oso sa perfume ng babae. Pero hindi dito titigil ang pagwawala ng oso. Pati ang ibang staff, pagdidiskitahan nito. Animoy nagre-wrestling silang tatlo. Sana nga wrestling match talaga ito dahil may rules at referee. Eh dito, walang foul. Buti na lang, bumitiw din ang oso. Pasalamat tayo. Minor injuries lang ang natamo ng dalawang biktima nito. Ang mga hayop, maging ang trained animals, hayop pa rin. Huwag natin kalilimutan yon at tratuhin natin sila ng may pag-iingat. Kanina pa natin napapanood ang salpukan ng hayop at tao. Etong susunod, tao sa tao na. Sa pagbabalik ng Cops Amazing Stories. Baka magulat ka sa piyesta sa ibang lugar sa South America. Dahil ang ipapakain nila sa'yo, apoy at kamao. Ang ating amazing story number 2, Fiesta Sadista. Dito sa piyesta ng Nehapa, El Salvador, imbis na magbuhusan sila ng tubig gaya sa piyesta sa San Juan dito sa atin, naghahagisan sila ng apoy. Kukuha sila ng mga basahan na nilublob sa gaas. Sisindihan ng mga ito bago itapon sa ibang tao sa plaza. Sa hindi sanay, mukha itong rally, riot o kudeta. Pero paggunita talaga ito sa isang bulkang sumabog noong 1658 na nagpaulan ng mga bolang apoy sa bayan ng Nehapa. Mainit ang apoy, pero hindi mainit ang ulo ng mga tao. Kaya naman naiwasan nila ang mga grabing sakuna sa kakaibang pagdiriwang na ito. Pero sa bayan ng Aymaya, sa Andes Mountains, Bolivia, madugo naman ang piyesta. Dito ginaganap ang tingku, kung saan marami ang dumadayo upang lumahok. Madali lang naman ang dapat gawin. Makipagsuntukan ka lang sa di mo kakilala, hanggang sa dumanak ng dugo. Brutal nga, pero nagmula lang naman daw ito sa paniniwala ng kanilang mga ninuno na mag-aalay ng tao sa mga Diyos-Diyosan para sa isang masaganang ani. Kaya bugbugan ng lalaki sa lalaki. Kahit kababaihan, kailangan sumali sa pagdiriwang.
Kakaiba ang tradisyon nilang ito. At dapat huwag tularan dahil taon-taon daw may namamatay. Maswerte na lang sa taong ito, walang nasawi at lahat umuwi ng magkakabati. Hanggang sa susunod na araw ng piyesta. Kung ang mga pagdiriwang nila nag-uumpisa ng marahas, natatapos naman ito ng nagiging maamo ang lahat. Kagaya naman ng mga mababangis na hayop na marunong din palang maging maamo. Paano nangyari yon? Tutukan ng Amazing Story number 1 sa pagbabalik ng Kraft Amazing Stories. Pero alam nyo ba na may mga hayop na marunong din palang maawa at mag-isip? Sila ang nasa top amazing story natin ngayong gabi. Asal hayop, isip tao. Mga sea lions ng Argentina, kayang tumira sa dagat, maging sa lupa. Pag mapanganib sa tubig, mamamahinga sila sa baybayin kung saan sila ligtas. Ngunit, ligtas nga kaya? Mala submarinong lulusob ang isang killer whale sa isang iglap. May pangmerienda na siya. At kung hindi ba naman sadista, paglalaroan pa niya ang ulam bago nguyain. Ngunit sa isang pambihirang pagkakataon, inyong matutunghayan ang isang walang pusong killer whale na biglang naawa. Sa umpisa, akala mo magde-desert ang killer whale. Pero pagmasdang mabuti, imbis na kainin, ihahatid nito ang batang sea lion hanggang makarating yun sa baybayin. Tunay kayang hayop man, may puso din? O baka naman, busog lang siya? Baka masagot yan ng hippopotamus na gumaya sa killer whale. Sa ilog iinom ang mga impala. Mabilis ang mga paa nila. Sayang at hindi mabilis ang mata nila, lalong hindi ang isip. Isang batang impala ang tatawid sa tubig, pero mahuhuli siya ng buhaya. Trap sa panga nito. Ilang sandali na lang at tuluyan na siyang lulunurin ng buhaya. Sa di kalayuan, nanonood ang dambuhalang hippopotamus at sasaklolo. Natakot din pala ang buhaya kaya't lalayo ito. Pero hindi pa tapos. Aakayin ng hippopotamus ang sugatang impala para mailayo ito sa panganib. Saka isusubo ang ulo nito, hindi para kainin, kundi para bumalik agad ang malay nito. Ngunit, mababaliwala ang kanyang kabayanihan. Huli na ang lahat. Hindi para sa mga buitre, at lalong hindi para sa matyagang buhaya. Nababawiin ang kanyang huli. Ngayon, alam na natin na hindi lahat ng mababangis na hayop ay pumapatay. Meron ding ilan sa kanila na may mabuting kalooban.
bagay dito sa mundo ang nangyayari na di natin inaasahan. Kaya lagi maging handa. At ang mga kwentong napanood nyo ay magsilbisa ng inspirasyon, babala at leksyon. Siguradong namangha at nanabig kayo sa 5 kwento natin ngayong gabi. Marami pa kaming nakahanda. Sa susunod na linggo, dito lang sa Ka Amazing Story!